salvation if I go down into the pit. Will the dust praise you? Let it proclaim your faithfulness. Hear, O Lord, and be merciful to me, O Lord, be my God. Sa last verse po, you turn my wailing into dancing, you remove my sackcloth and clothe me with joy, that my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks for it. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga sinta. Ang sabi ng Panginoon, inalis niya na ang hadlang at pinalitan niya ng kaligayahan. Kaya ang lahat ay magpuri sa Kanya at magpasalamat. Sabi nga po, ang lahat ng may hininga, ang lahat ng kanyang nilikha sa Kanya ay sumamba. Tayo po ba ay nilikha ng Panginoon? Wala nang ibang lumikha sa atin, di ba mga kapatid? Kaya karapat-dapat na siya ay purihin para ngalan at pasalamatan. Hindi nalilili po sa Diyos ang ating mga pinagdaraanan. Sa isang buong linggo, naranasan natin ang katapatan niya. Amen. Kahit tayo ay hindi tapat, matigas ang ulo, lumabas tangan sa kanya. Ngunit ang sabi dito, His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Sige nga po, isang malakas na Amen para po sa Panginoon. Amen! Marangalan po natin siya at palakpakan. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. We welcome you, Lord, in this place. We acknowledge you, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mamuna sa amin, sa aming mga puso at isipan, God. Ikaw po ang maghari. Akuin mo po ang trono sa buhay namin, Panginoon. Lord, lahat po ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ang aming hininga, ang aming buhay, ang aming pamilya, negosyo, trabaho, Panginoon. Ikaw ang patuloy, God, na mamuna at huwag mo kami makita na ibang namumuna sa aming Panginoon. Kaya sa hapon na ito, Lord, muli pa, we renew our relationship to you, Lord. Sinusuko namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Patuloy, God, na ikaw ang mag-lead sa amin. Ikaw ang patuloy na mamuna sa aming Panginoon. Ikaw lamang ang kailangan namin, Lord, at wala nang iba pa. Ang sabi mo nga, hindi makakasunod sa iyo ang palingalimong sa likod. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami maging diretsyo ang aming paningin, ang aming direksyon patungo sa iyo, Lord. At maghihintay kami ng tapat sa iyo, Panginoon, hanggang sa pagbabalik mo. Ang sabi mo nga, Lord, kami ay iyong titipunin. Kami ay iyong kukunin, Panginoon. At kami ay sa iyong piling, Panginoon, mamamalagi habang buhay. Ito po ang buhay namin, Panginoon. Ito po ang nais mo sa amin, Lord, ang makasama ka at makapiling ka habang buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Wala po kami ibang nais, pinasasalamatan at pinararangalan. Kulang pa po ang aming mga tinig, ang aming mga boses, ang aming mga ginagawa, ang aming mga paglilingkod. Pero sa iyo, Lord, ito ay isang mabangong sa iyo, Panginoon. We look into our hearts, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pagsamba. Sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Praise the Lord. Purihin po, Panginoon. Sabi nga po, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Sige nga po, minsan na po muna natin ang ating mga kapatid. Lord, praise God. Mamaya po, sige po, patuloy po natin awitin ang Panginoon na sa bawat paihilinga, lulwalakihin natin ang ating dakilang Diyos. Lord, thank you so much for this is the air, this is the air we breathe, Lord. Hallelujah. This is my daily bread.
niya tayo. Amen. Yung hirap na dapat tayo ang tatanggap, siya ang tumanggap. Doon sa krus, binigay niya ang kanyang buhay. Amen. Kaya sa krus, sabi ng Diyos, lahat ng tumanggap sa Kanya ay kumpleto na. Amen? Kumpleto na. Para sa pangalawa po na bahagi ng ating gawain, this is our daily bread, sabi nga po. Ang mensahera po ng Panginoon ay isang masipag na kabataan, matapang na kabataan, Amen. Maganda. maganda, may magandang tinig, lihat lang po ang kanyang edad upang magamit siya ng Panginoon. Amen. Patuloy pang gagamitin. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay niya. Tinatawag po na po si Sister Shane. Magandang hapon po sa lahat. Tayo po ay magsipag tayo para sa pagbasa sa banal natin ng Panginoon. Ang ating scripture po natin ngayon ay matatagpuan sa Job 1:13 to 21. Isang araw, nagkakahinan at nagkiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Wala man ano'y dumating kay Job ang isa silang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nagtitinahin naman ang mga asno. Nang may dumating ng mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, pinampas po ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lang po ang natira upang magbalita sa inyo. Tumayo si Job, pinunit niya ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpadila pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babae. Purihin si Yahweh. Tayo po na tayo magsilipan mo namin. Lord, we thank you for this afternoon, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagbabay sa amin sa pagpunta dito. Ayan, Lord, ng iyong lingkod ay purihin niyo, Lord, ng wisdom and knowledge at ma-deliver ko, Lord, ng maayos ang mga salita mo, Panginoon. Ma-absorb namin ito, Panginoon, at patuloy, Lord, na magbigay ito, Lord, na malaking impact sa spiritual life namin, Panginoon. Kaya, Lord, na patuloy na sumama sa amin sa pangalan ng Jesus. Amen. Naarin na po tayo mag-serve po. Ayan. Parang napakaseryoso niyo naman po masyado dyan. Nag-pressure naman ako niyan. Yan. So, ngayong hapon po, ayaw ko nang kausap si Pastor Edgar. Akala ko isang linggo lang ako papatrayin ditong magsalita. Every month na pala. Nakaka-pressure naman masyado, Pas. Mahirap pala talaga biruin ng pastor. Ano po? Pumapayag. So, yan. Ang tema ko ng pag-uusapin natin ngayon ay trust God anyway. Sabihin niyo po sa akin niyo, trust God. Trust God. Anyway. So ngayon pong hapon, ito po ang napili kong talakayin ngayong linggo sapagkat alam ko po na marami pa din po sa atin ngayon ang sobrang nahihirapang magtiwala sa Diyos kapag nasa gitna ng pagsubok, kalungkutan, problema, pagdurusa, kaguluhan at kung ano pa mga bagay na walang kasiguraduhan kung kaya ba natin at kung kakayanin ba natin malampasan. Ano po? Tipong hindi natin maunawaan yung sitwasyon kung bakit gano'n yung nangyayari sa atin. Kung bakit tila nabagsakan na tayo ng lupa sa sobrang bigat na mga pinagdadaanan natin. So, aminin lang po natin sa hindi. Kahit mga Kristiyano na po tayo, meron pa din mga doubt sa heart natin. Ano po?
worry. Hindi natin maiwasan na hindi mangamba o mabalisa sa gitna ng pagsubok sapagkat hindi natin alam kung paano ba talaga tayo magtitiwala sa Panginoon. Ano po? Kaya minsan, may mga Christians na imbis na mas tumatag at mas lumalim ang pananampalataya after the circumstances that they have experienced, mas napapalayo sila sa presensya ng Lord. Instead na mas maging faithful, nakakaramdam ng burnout, nai-stress, nadidepress, at nanlalamig. Tapos minsan, nagbabackslide pa, nagre-rebelde, umaalis, at much worse ay hindi na bumabalik. Marami na po tayong kapatira na hindi na natin nakikita ngayon. Kasi through struggles and obstacles na pinagdaanan nila, hindi sila nakasurvive. Hindi po sila nagtagumpay. So, bakit po kaya? So, ngayong hapon po, tatalakayin natin kung paano ba tayo magtitiwala sa Diyos sa gitna ng kung ano pa man. Kaya ang tema po natin ay trust God anyway. So, how do we trust God? Number one po, trust Him even when we don't understand. Sabi mo sa kapatid mo, trust Him even when we don't understand. We don't understand. Yan. So, balikan po natin yung binasa natin sa Job 1:13-21. So, nung araw po na yan, madaming nangyari sa buhay ni Job. Madami pong nawala sa kanya. Nawalan siya ng mga alagang hayop, nawalan siya ng mga ari-arian, namatayan siya ng mga tauhan, at hindi patapos magsalita yung mensaya niya. May dumating na naman ulit na isa pang tagapagbalita para sabihin na namatay din ng sabay-sabay yung mga anak niya. Now, ilagay po natin yung mga posisyon natin sa paa po ni Job. Isipin mo na kunwari, ikaw yung nasa kalagayan ni Job that time. At narinig mo lahat ng balita niya. Nawalan ka ng mga alagang hayop, ari-arian, tapos nawalan ka ng mga anak sa isang araw lang. Sa isang araw lang, halos ang damakmak na problema yung dumating sa'yo. Sa isang araw lang, nawala lahat ng yun sa'yo. Ano kaya ang gagawin mo? Questionin mo ba ang Diyos? Magre-rebelde ka ba? Lalayo ka ba? Isusumpa mo ba ang Panginoon? Now, yung ginawa ko ni Job dito ay hindi po ganoon. Hindi niya po sinumpa ang Diyos. Sabi sa 20, tumayo siya, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos siya ay nagpatira pa at sumamba sa Panginoon. Grabe po. After all the news that he had heard, nawala siya ng mga alagang hayop, nawala siya ng mga ari-ari, lahat nawala sa kanya po. Maging yung anak niya sabay-sabay lahat namatay. Isang hangin lang ang umampas sa bahay nila, namatay lahat ng anak niya. Hindi pa rin siya nagpatinagal po. Mas pinili niya sumamba kahit hindi niya lubos maunawaan yung mga nangyayari. Kasi isipin natin, tuwid naman siyang tao, sumusunod naman siya sa Lord. Tapat naman siya. Kung tutusin, he has all the right to ask God na bakit kinalaw ng Lord na mangyari lahat ng yun sa buhay niya. Tuwid naman siyang tao, di ba? So bakit kailangan mangyari lahat ng yun? Sumusunod naman siya sa Lord. Bakit kailangan lahat mawala ng sabay-sabay? Pwede namang isa-isa lang, di ba po? Pwede namang isa-isa lang Lord eh. Bakit kailangan sabay-sabay mangyari lahat ng yun? Sipin mo, simulan natin sa mga tupa niya, nawala. Pagkatapos ng mga tupa, pati yung mga takuhan niya namatay. Tapos sunod yung anak niya sabay-sabay. Isang araw lang, gano'n lahat, naglaho sa kanya. Pwede namang isa-isa lang Lord. Pero bakit gano'n? Ano po? So, hindi niya alam ang sagot sa mga yun. Bakit? Kasi hindi niya po piniling alamin. Ano po? Mas pinili niya unahin na sumamba kaysa questionin ang Panginoon. Hindi niya question ng Diyos, bagkus ay nagpatira pa siya at sumamba. Ganoon po kalaki ang tiwala ni Job sa Lord. At gusto po ng Panginoon ay ganoon din po tayo. Gusto ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya kahit hindi natin lubos maunawaan ang mga nangyayari sa atin. So sabi po sa Isaiah 55:8, sinabi ng Panginoon, ang aking kaisipan ay hindi katulad ng inyong pag-iisip at ang aking kaparaanan ay hindi katulad ng inyong pamamaraan. At napakalinaw po niyan.
Limitado lang po yung kaya unawain ng tao. Hindi po tayo kasing talino ng Diyos. Ano po? Kaya minsan, pag may dumadating sa atin na problema, yung iba sa atin, imbis na mas unahin na lumapit sa Panginoon, mag-pray. Anong yung una po? Kukunin ng cellphone, pupunta sa Facebook, magpo-post. Doon mag-rants, doon magsusumbong. May caption pa yan, #feeling depressed. Nawala lang ng baon, hindi lang binigyan ng pera, #feeling sad. So may mga ganun po tayong mindset, hindi unang pumapasok sa utak natin yung Lord. Pumupunta po agad tayo sa mga social media natin, ano po? Okay. Tapos minsan may mga panoons pa tayo, Lord, hindi ko na kaya. May mga sound effect pa yan. So tanungin mo yung katabi mo, ganoon ka ba? Tanungin mo, ganoon ka ba? Kita ko yung post mo kahapon na. Okay, so ganoon po tayo minsan unting bagay lang, natitingad na agad. Simpleng bagay lang, umaalis na agad. Hindi lang nangyayari magsimba, di na bumalik sa church. Sinumpa na yung kapatiran. Ay, nakakainis naman si Ate Aleni. Hindi ako minitian nung nagsimba. Hindi ko naman inaano. Ayun, di na siya nagsimba kasi kakayang naman kita niya si Ate Aleni, naaalala niya yung hindi pagbiti ni Ate Aleni. Kaya di na siya nagsimba. Ano po? So may mga ganun. Unting bagay lang, natitinag na tayo. So maaaring hindi po natin lubos, maunawaan ang mga bagay. Sapagkat limitado lang po ang kayang abutin ang isip natin. Pero pwede po tayo magtiwala na lahat ng plano ng Diyos sa buhay natin ay maganda. Ano po? Sabi ko nga po nung nakaraan, na lahat ng plano ng Diyos sa buhay natin ay maganda. Kaya bakit naman ipagkakait sa atin ng Lord yung mga bagay na alam niya para sa ikabubuti natin? Ano po? Bakit ipagkakait ng Lord di para naman para sa ikabubuti mo? Sabi mo sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. So isa po ito sa pinakamagandang verse na narinig ko. Ano po? Alam ng Diyos yung plano na sa buhay natin mula pa sa simula. Ano po? Hindi ka pa pinapanganak. Alam na ng Lord kung saan daan ka dadaan. Kasi tapos na, ano po, nakinatag niya na bago ka pa man mamulat sa mundo. Ininatag na ng Lord lahat ng mga plano na sa atin na hindi natin ikakapahamak. Kaya kahit hindi po natin maunawakan, kinamayin po natin ang sarili natin at pagkatiwalaan po natin ang Panginoon. Kahit nawalan ka ng trabaho, magtiwala ka sa Diyos. Kahit nawalan ka ng kaibigan, magtiwala ka sa Panginoon. Kahit namatayin ka ng kamag-anak, magtiwala ka sa Diyos. Kahit baon na baon ka na sa utang, magtiwala ka. Kahit pabagsak na ang negosyo mo, magtiwala ka. Kahit hindi mo maunawaan at sobrang gulo na ng sitwasyon, magtiwala ka sa Diyos. Tapigin mo kami, magtiwala ka sa Diyos. Yan. Masyado po ba akong mabilis or nakapasunod po? Nakapasunod ba po? Okay. Pangalawa po is, do not lean on your own understanding. Do not lean on your own understanding. Sabi po sa Proverbs, Kuya Elijah, hello. Proverbs Do 3:5. not lean on your own understanding. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Sa Tagalog ay, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag kang umasa sa sarili mong pagkaunawa. Sa lahat ng inyong mga gagawin ay alalahanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga dadaanan. Now, bakit po kaya sinabi dyan na magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong pagkaunawa? So, as we discuss po in the first passage, limitado lang po yung kayang abutin ng isip ng tao. Hindi po natin kayang i-predict yung future accurately, details by details. Hindi po natin kaya yun. Kaya minsan, napapanghinaan tayo ng loob amidst of uncertainties kasi nakatingin tayo sa kung ano ang kaya natin gawin at hindi sa kung ano ang kaya gawin ng Panginoon sa buhay mo. Ano po? Ulitin ko po. Kaya
midst of uncertainties. Kasi nakatingin po tayo sa kung ano ang kaya natin gawin at hindi sa kung ano ang kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Totoo po ba o hindi? Totoo. Totoo ano po? Pinapasan natin lahat. Tayo yung kumikilos. Ano po? So, ano po ba yung ibig sabihin ng uncertainty? Uncertainty is a state of having limited knowledge, doubt, or inability to accurately predict future outcomes. Ibig sabihin lang po niyan to sum up is walang kasiguraduhan, walang katiyakan. Ano po? Hindi mo alam ang mangyayari, hindi ka sigurado, at hindi mo tiyak na yun nga yung mangyayari. So malaki po yung pagkakaiba ng paniniwala sa pagtitiwala. And kung nasa amidst of uncertainties ka, you should know the difference between them. Dun sa words po na yun, na pagtitiwala at paniniwala. Kasi po they have different meanings. So para mas maintindihan po natin yung pagkakaiba ng dalawang salita na yan, yung paniniwala versus pagtitiwala, magkikwento po ako sa inyo. Yan, kwento na naman si Teacher Shane, dami ng kwento. So meron pong isang tatay na nag-work sa isang circus. Alam niyo po ba yung circus? Nakapunta na po sa isang circus. So, yung circus po, yun yung may mga stationary show featuring acrobats, clowns, yung mga nagbubuwis buhay po, yung mga, ang tawag doon, nagbo-blow ng mga malalaking apoy. So yun. Ang work po nila is sobrang buwis buhay kasi nagpapakitang-gila sila sa mga tao. Ano po, kailangan catchy sa eye yung mga ginagawa nila. Now, yung tatay po doon, ang show niya ay kailangan niyang tumawid sa isang lubid gamit ang isang bike. Pero yung lubid po na yun is nasa taas, sa pinakataas. Kumbaga, isipin po natin nasa third floor. Yung lubid. Nandun po. Doon siya tatawid. So, konting galaw lang, pwede siyang magkamali. Pwede siyang mahulog and pwede po siyang mamatay. Na-imagine niyo po ba yung gagawin niya? Ngayon, bago siya magsimula, tinanong niya yung mga tao sa baba. Sabi niya, sino ang naniniwala na kaya kong tumawid sa lubid na ito nang hindi nalalaglag? Nagsipalakpakan yung mga tao. Nagsipalakpakan po kayo. Nagsipalakpakan yung mga tao. Nagsisigawan sila. Oo, naniniwala kami. Kaya mo yan. Kaya, yun, sabi niya, nagtanong ulit siya. Sino ang naniniwala na kaya kong tumawid sa lubid na ito nang hindi nalalaglag? Nagsipalakpakan yung mga tao. Sigaw sila, oo, naniniwala kami sa'yo. Nung marinig niya, sabi niya, kung ganon, sino ang gusto sumama sa akin dito sa taas at sumakay sa likod ko para tumawid sa lubid na ito? Wala. Ayaw. Tahimik yung mga tao. Walang nagsalita kahit sino. Walang nag-volunteer, walang nagtaas ng kamay. Oh, bahala ka dyan. Show mo yan eh, ikaw dyan mag-isa. So wala kahit sino nagtaas, pero after a minute, may biglang sumigaw. Ano po? Sabi niya, ako po. Tapos pagtingin sa baba, nakita niya, yung anak niya pala yung nagtataas ng kamay. Yung isang anak niya pala yung nagtataas ng kamay. Now, bakit ko po ito sa inyo yung kinikwento? As of now po kasi, karamihan sa atin ngayon, yung mga taong nasa crowd ng circus na yun, na puro sigaw lang, na naniniwala sila doon sa lalaki, tayo po yung nare-represent noon. Tayo po yun. Yung mga audience doon sa circus, tayo po yun. Puro lang po tayo bitaw ng salita sa Lord na nagtitiwala tayo. Pero ang totoo, naniniwala lang tayo. Ano po, wala talagang pagtitiwala. Ang gusto ng Lord, maging katulad tayo ng bata na hindi lang basta naniwala, kundi nagtiwala siya. Ano po, bakit kaya? Kasi tatay niya yun eh. Tatay niya yun, kilala niya yung tatay niya. Alam niya yung kayang gawin ng tatay niya. Hindi lang paniniwala, ang meron siya. Ano po, nagtitiwala siya. Kasi kilala niya yung nasa taas ng building na yun. Ano po? Tayo po kaya, gaano na natin kakilala ang Diyos? Alam mo yung kapatid mo, gaano na ba kakilala ang Lord? Sige, tapitin mo pa, suntukin mo yan para marinig niya. Gawin mo, tanungin mo,
Lord. Makatulog na yan eh. Suntokin mo na. So, kung anak po tayo ng Diyos, dapat lang po na alamin natin yung mga kakayahan ng Lord. Ano po? Pag kilala kasi natin ng buo ang Panginoon, hindi na tayo titingin at aasa sa sarili nating pangunawa. Hindi na tayo mababalisa. Ano po? Hindi na tayo mag-worry kung kaya ba natin. Dahil may tiwala tayo na kaya ng Lord. Ano po? Ipagkatiwala po natin sa Lord yung mga bagay na hindi natin kaya. Ano po? Hindi lang naman sa atin ang laban na ito eh. Sabihin mo sa kapatid mo, hindi lang sa atin ang laban na ito. Lahat ng laban natin ay laban din ng Diyos. Ano po? At sa lahat ng laban natin, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Ang kawalan po ng katiyakan, ay palagi lang nandyan. Nasa buhay na po natin yan. Ngunit ang Diyos ang may hawak o may kontrol sa lahat ng pwedeng mangyari sa buhay natin. Ano po? At kapag ibinigay natin sa Kanya ang tiwala natin, na kaya na kontrolin lahat-lahat, hindi na po tayo mag-worry. Ano po? Hindi na tayo aasa sa kaya natin gawin. Ano po? Kapag isinasabit natin lahat-lahat ng worries natin, lahat ng doubts, lahat ng pagkabalisa, lahat ng takot, lahat ng problema natin, He will make our path straight. Ano po sabi doon? Itutuwid na tayo kahit feeling natin walang katiyakan. Isasaayos na lahat ng bagay. Itutuwid na yung dadaanan mo. Ano po? Kapag natiwala ka sa Panginoon. Lagi po tayong iaalay ng Diyos. Alam niyo po ba, nung nawalan po ako ng work, biglaan po yun. Bali, nung bago pa lang po ako dito, after Sunday service po, ramdam ko na talaga na may calling ako sa church na to. And alam ko po na kailangan ako dito. At inilagay talaga ako ng Diyos dito. Kumbaga dito talaga, pakiramdam ko dito talaga ako dinisign ng Panginoon. Kaya nung nakita ko po na nag-i-struggle sila sa worship team, hindi po ako nagkatubilin, kahit hindi ko pa sila close gaano. Pinausap ko po agad si Pastor Edgar. Lumapit po ako kay Pastor Edgar. Sabi ko, kung need po nila ng help, pwede po ako tumayo as worship leader. Sabi ko po sa kanya. Ngayon, after po ng usapan na yun, nakakatawa. After po ng usapan namin ni Pastor Edgar, na yun nga, tatayo akong worship leader. Kinaumagahan po nun. Pagkatapos ng araw na yun, kinaumagahan, nawalan po ako ng trabaho. Natanggal po ako sa trabaho. So, probably po, dahil nung araw na yun ay bumabagyo, nung nawalan po ako ng work, bumabagyo po nun, umuulan, at paggabi na din po, almost 4 p.m. na din po. At hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Yung hawak ng pera nun is sapat lang para sa 2 linggo. Ano po? So probably, pag di po ako agad nakahanap ng bagong work, baka maulubi ako dito sa Cavite. Ano po? Wala po akong katiyakan nun. Kung saan ako pupunta, gawa ng wala po akong kakilala dito. At hindi ko po exactly alam kung saan nakatira yung mga kamag-anak ko. At wala din akong contact sa kanila. At hindi ko din po alam kung paano sila i-reach out. Gawa ng hindi ko po gaano ka-close yung mga relatives ko dito. Ano po? And alanganin din po umuwi ng probinsya nun. Si Pino, Cavite, uwi ka ng Bicol, 4 p.m. Bumabagyo. Tapos yung tama ng bagyo, doon mismo sa probinsya, ano, uwi ka kasi gusto mo sa lumungin yung bagyo. Baliw ka. Hindi napagalitan pa ako. So, hindi ko ako umuwi. Kaya kahit nasa uncertainties po ako ng gabi yun, nasa amidst of situation ako na as in, sobrang hindi ko lubos na tiyak ang plano ng Lord sa akin. Kasi nag-commit ako yun, Lord, nag-commit ako sa church. Para sa iyo. Tapos biglang nawala ako ng work. Hindi ko pa talaga lubos na naman. Biglaan ko talaga. Hindi po talaga ako umuwi nun. Nagtiwala pa rin po ako sa Panginoon. Hindi po ako umuwi sa probinsya namin.
Bakit po? Unang-una, wala po kahit ano valid ID kahit isa. Never certificate ko hindi pa alam kung nasaan. Kaya kung susumahin, totally hindi ako nag-exist sa mundo. Ano po? Pag hinanap yung mga papeles ko, wala. So, sino sa akin nakatanggap ako sa trabaho? Wala. Kasi ako lang din hinahanap. Kapag magaan ka ng work case, ano po? Valid ID. Hindi mo ba? Kahit na pagkukuha ka ng valid ID, hanapan ka ng ID. Diba? So, yung pangalawa po, wala po akong kahit anong job experience bukod po sa pag-tutor at pag-babysitting. So, yun lang po talaga yung sa tingin ko na kaya kong gawin since yun lang naman yung past jobs ko sa province. So, and this time, first time na lumabas po ako ng province para mag-work, yun lang yung capacity ko. Ano po? Feeling ko hindi ko pa kayang sumabak sa mga malalaking job offers. Kasi nagpakan pa lang ako nun eh. Nasa college ako nun. Biglaan lang yung pagluwas ko ng Manila para mag-work. Biglaan lang po talaga. Pangatlo po, hindi po ako marunong mag-commute mag-isa. Ang gusto ko po lagi, ipipick up tapos ida-drop off na lang. Ano po? Kaya ibig sabihin, kung hindi po ako pipick upin at hindi ida-drop off doon sa mismo place, hindi po ako tutuloy. Kahit anong job offers pa yan. Kung pag-commutein mo ako, bahala ka sa buhay. Ganun po yung perspective ko ron. Kasi takot po ako eh. Takot ako mag-commute. Takot po ako mawala. So, parang napaka-imposible kong isipin ng mga bagay kapag inalalagay natin yun sa sarili nating pang-unawa. Ano po? Sa sarili nating kaisipan. Hindi tayo magtatagumpay. Ano po? Pakiramdam natin, hindi tayo makaka-survive. Ano po? Kasi mas marami pa yung negative thoughts natin kaysa sa positive outcomes. Mas marami pa yung what ifs natin. Ano po? Like, what if mag-fail ako? What if hindi ako matanggap sa trabaho? What if maubusan ako ng pamasahe? What if hindi ko kaya? Eh, what if kaya mo? Tanongin mo sa sarili mo, what if kaya ko? Napakadali lang kong sabihin, pero hirap na hirap tayo, mas inuuna pa po natin yung mga negative thoughts. Doon lagi nakapokus yung mission natin. Doon sa hindi natin kaya. Doon sa hindi natin kayang gawin. Ano po? Kaya sabi ng Lord, huwag tayong umasa sa sarili natin pang unawa. Bagkus ay magtiwala tayo sa kaya niyang gawin. Ano po? Kasi napaka-imposible po talaga ng mga bagay. Ano po? Pero pag kay Lord, pwede mangyari lahat. Ano po? Kasi nga the Lord is able. Ano po? Hindi po talaga kayang gawin ng tao yung mga kayang gawin ng Diyos. Kasi napaka-powerful ng Panginoon. At kailanman, hindi po natin yung naaabot. Kailanman, hindi po natin yung kayang sukatin. Ngayon, tingnan niyo po ako ngayon. Andito po ako sa unahan ninyo. Ano po, isang malaking testimony na meron pagtitiwala sa Panginoon, kaya hindi natin niya ako. Wala po palakas sa Panginoon. Kasi andito po ako sa unahan. Kasi amidst of uncertainties, after I volunteer myself na mag-ministry dito, nawalan man po ako ng trabaho after I committed to this church, nagtiwala pa rin po ako sa Lord. I lean not on my own understanding, kundi I lean on what the Lord can do. Ano po? Kaya ibinalik niya po ako dito. Wala po tapigin mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag kang tumingin sa kaya mong gawin. Ano po? Bagkus ay tumingin po tayo sa kung ano ang kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Ano po? Do your part and let the Lord do the rest. Ano po? Pangatlo po, trust Him not just in good days. Yeah. Trust Him not just in good days. Now, balikan po natin yung kwento ni Job. Nung araw po na yun, nagagalit sa kanya yung asawa niya. Kasi kahit nawala na lahat sa kanila, mas pinipili pa rin ni Job na magbigay papuri sa Lord. Ano po? Kasi nung una niya pa rin manalangin, kahit ganoon na yung mga nangyayari. Sabi po sa Job 2:9-10. Sinabi ng kanyang asawa sa kanya, patuloy ka pa rin naniniwala sa kabutihan ng Diyos. Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Sumagot si Job, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Kung tinatanggap natin ang mabuting biyaya mula sa Diyos, hindi ba dapat din
natin tanggapin ang mga pagsubok na ibinibigay niya? So sa kabila po nito, hindi siya nagsalita ng anumang masama laban sa Panginoon. Grabe po, no? Mismo ang asawa niya na yung nagsasabi sa kanya na sumpahin ng Diyos at mamatay na siya. Pero hindi pa rin po siya salita ng kahit ano na masama laban sa Lord. Hindi niya sinumpa ang Diyos. Ano po? Hindi niya sinisi ang Lord kahit nawala na sa kanya lahat. Sabi po dyan, kung tinatanggap natin ang mabuting biyaya mula sa Diyos, hindi ba dapat din natin tanggapin ang mga pagsubok na ibinibigay niya? So ang tanong po, maglilingkod lang po ba tayo sa Lord kapag maganda yung nangyayari sa buhay natin? Aatin lang po ba tayo ng church kapag nasa good mood po tayo? Pupunta lang po ba tayo ng Bible study kapag may susundo sa atin? Magbibigay lang po ba tayo sa Lord kapag sobra yung pera natin? Mag-worship lang po ba tayo sa Lord kapag may magandang nangyari sa araw natin? Magpapasalamat lang po ba tayo sa Lord sa tuwing may blessings na darating sa buhay natin? Tanungin mo yung sarili mo ngayon, ganoon ka ba? Tanungin mo, ganoon ba ako? Ganito ba ako? So minsan ganito po tayo, ano? Sabi ko sa Santiago 1:2-3, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ano po sabi? Magalang kayo. Magalang kayo kapag dumaranas kayo ng pagsubok. Bakit kaya po? Parang ang hirap mo maintindihin, no? Sino namang tao yung namatayan tapos sa tawa-tawa pa? Sino yung tao na wala ng pera tapos magse-celebrate pa? Di ba parang napakahirap intindihin? Parang makakaloka naman po sinasabi ng Bible. Pero ang ibig sabihin lang po yan, kapag nakakaranas po tayo ng pagsubok, ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. So minsan, ganito po kasi tayo, naaalala lang natin ang kabutihan ng Lord kapag puro magaganda at masasaya yung mga nangyayari sa buhay natin. Ano po? Nagtitiwala lang tayo sa mga plano niya kapag napakasimple at napakadali ng proseso inalalatag niya sa atin. Yung tipong di na tayo dadaan sa hirap. Ano po? Di tayo dadaan sa lungkot at bigati. Nagtitiwala lang tayo sa Lord kapag yung dadaanan natin ang proseso is hindi maputik, hindi madulas, hindi malalim, at hindi madilim. Ano po? Ganito po kasi tayo palagi. Gusto natin madalian. Gusto agad-agaran. Ano po? Ang gusto natin, everything is instant. Kaya pati sa pagkain, imbis na magluto, instant noodles na lang. Ano po? Nalagay na lang ng mainit na tubig, okay na. Kakain na lang. So ayaw natin na nahihirapan. Ano po? Ayaw natin na napapagod. We have to remind ourselves na kapag malaki yung prayers natin, asahan natin na malaki din yung proseso dadaanan natin. Ano po? Parang education lang po yan. Kung gusto mo ng mas malaking job offers at mas malaking salary offers, hindi ba? Mag-enroll ka. Magtapos ka ng 4 years. Gusto mo yan eh. Di ba po? Kailangan mo dumaan doon. Kasi proseso yun eh. Ano po? Kailangan natin maintindihan na hindi porke dumadaan tayo sa mahirap na proseso ay pinaparusahan na tayo ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang OA. Baka-OA eh. Nakaranas ka ng pagsubok. Lord, bakit mo ako pinaparusahan? Baka-OA mo naman. Yan, so, hindi mo ba pinakaranas tayo ng pagsubok ay pinaparusahan na tayo ng Lord. Minsan, ganoon po kasi yung mindsetting natin. Pero ang totoo, inihahanda lang po tayo. Kasama po kasi yun sa proseso para mas tumatay yung faith natin. Mas pinapalalim na lang po yung tiwala kaya natin ibigay sa Kanya. Ano po? Tinitis lang po tayo ng Lord kung hanggang saan na yung kaya natin itiwala sa Kanya. Now, you need to understand that you have to trust the Lord not just in good days, hindi lang po sa magandang araw. Ano po? Hindi lang po kapag
Dahil lahat naman ng plano ng Lord sa atin ay para sa ikabubuti natin at hindi para sa ikakapahamak natin. Mga planong hindi natin ikakapahamak. So hindi po ba mas masarap magtiwala sa Diyos kapag dumadaan tayo sa mga paghihirap? Kasi pag nalampasan mo yun, doon mo masasabi na, oo nga pala, no? Hindi ko talaga kaya. Pero kaya ng Lord. Wala po ba palakpak sa Lord? So magtiwala po tayo. Kahit sobrang hirap po ng proseso, inilalatag ng Diyos sa atin. Sabihin mo sa kami, trust Him, not just in good things. So how do we trust God again? Number 1, trust Him even when we don't understand. Pangalawa, do not lean on your own understanding. Pangatlo, trust Him. Ano ba yung pangatlo? Pati ako nakalimot. Trust Him not just in good days. So yun. Kailangan po natin i-remind yung mga sarili natin na yung mga dinaranas natin pagsubok, hindi po natin yung laban. Laban po yung Panginoon, hindi po tayo nag-iisa. Ano po? Kaya kailangan magtiwala po tayo sa Kanya. Magtiwala po tayo sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin at hindi sa kung ano ang kaya natin gawin. Ano po? So tayo po lahat ay manalangin. Lord, we thank you, Lord, sa mga salita mo ito. Salamat po sa pag-remind sa amin, Panginoon, na nandyan ka po palagi para samahan kami, Lord, sa lahat ng pagsubok na dinaras sa amin. Hayaan, Lord, na ang mga anak mo, Lord, na nakapakinig ng iyong mga salita, ay ma-observe ito, Panginoon, at maging testimony, Lord, ang kanilang mga buhay, Panginoon. Hayaan, Lord, na ikaw, Lord, ang patuloy na kumilos sa mga buhay namin, Panginoon. Patatagin mo, Lord, ang aming faith. Mas palalimin po, Lord, ang pagkakakilala namin sa iyo, Panginoon. Hayaan, Lord, na ikaw, Lord, ang patuloy na maging sentro ng mga buhay namin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na hindi mo kami binibigo, Panginoon. Sapagkat sa dami-dami rin ng mga nangyayari sa mundo, ito pa rin po kami, Panginoon, nakakapag-praise and worship pa rin po sa iyo, Panginoon. Hayaan, Lord, na samahan mo kami, Lord, sa araw-araw, Lord, na sinusubo kami po, Panginoon, ng mundo. Ikaw, Lord, ang patuloy na sumama sa amin at ikaw, Lord, ang patuloy na magparang sa amin, Lord, ng iyong presensya, Panginoon. Patuloy ka, Lord, na itinataas sa araw na ito at ikaw, Lord, ang patuloy na pinapupulian ng aming mga puso. Sa kahit pangalan ng Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyo. Purihin po ang Diyos sa buhay ni Ate Shane. God bless you, kapatid. Napakaganda po ng mensahe niya, no? At napakaganda rin po ng buhay ni Hope. Kaya kina-challenge ko kayo na babasahin niyo po mga kapatid yung buhay ni Hope sa Bible. Nawa po maging tapat po tayo at manatiling nagtitiwala sa Panginoon dahil dumaranas tayo ng mga pagsubok. No po? Sabi nga po sa Genesis, evil meant it against me, but God meant it for good. Kaya purihin po ang Panginoon. Ngayon po, hawakan na po natin ang ating mga ikapaghandog at ihanda. Sabi nga po, give and it will come back to you. Sabi po ng Diyos, nalulugod siya sa pusong nagbibigay ng masaya. Amen? Sige po, panalangin po natin ito. Panginoon, maraming salamat po sa kakalahan na kami po ay makapagkikato sa iyo at makapaghandog. Nawa, Lord, bagamat nakikita mo na ang mga kapatid ko ito ay tapos, maaaring may pinaglalaanan sila ng kanilang kita o pera, ngunit Panginoon, nakikita mo ang puso nila na nais nilang sumunod sa iyo. Kaya alam ko, Lord, na walang kalugihan ang pagsunod at pagtitiwala sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang aming healer, ang aming savior, ang aming deliverer. Ikaw po, Lord, ang aming provider. Kaya, Lord, sa iyo po ang papuri, pasasalamat pang samba sa mga pangyaring pangalan ni Jesus. Amen. So, kanina po, young people yung nagbigay ng mensahe sa atin na po. Ngayon naman, isa siyang young adult. Tayo po ay nahandugan ng isang matapang, isang lingkod, at isang magandang lingkod ng Diyos. Tinatawagan ko po si
si Sister Lai sa kanyang awitin na kalakip na awitin. Sige po, palakpakan po natin sa buhay na. Sa libong buhay, hindi pagkakanin, lahat sa'yo'y ibibigay. Iyong paman sa'kin, isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang hanggan. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, inalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang hanggan. Karandanan na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong tingin, kalapit na awitin. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, inalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang hanggan. Karandanan na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong tingin, kalapit na awitin. Kayandagan na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kayandagan na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong tingin, kalapit na awitin. Thank you, Lord. Nadeso kapatid, sabi na mo,
siyang 1,000 buhay. Patuloy niya at lagi niya naawitan ng Panginoon. So, yung sulat ko nun, kinikilala niya ang talento niya, ang kakayahan niya ay galing sa Panginoon. Tayo po, gusto niyo umawit? Welcome na welcome po kayo. Kung ay Manila, magsabi lang po kayo sa worship team. At sasamahan po kayo ng ating magagaling na musician. Para lang po sa huling panalangin at karagdagang announcement, tinatawag ko na po ang ating head pastor, Pastor Ederson. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago po ang basbas ay kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil ang aking may bahay at ang inyong lingkod ay pinagaling na po ni Lord. Hindi lamang po kami dalawa, si Ate Mel, ang anak ni Willa at si Ate Lenny. Pinagaling po kami lahat ni Lord. Kaya pasalamatan natin ang Diyos. Alam po ba ninyo, kaya nag-leave ako. Leave pa rin ang balik ko. June, March, April, May, 3 buwan. Pag wala ako, si Pastor Dan. Pag wala si Pastor Dan, si Pastor Neil. Pag wala si Pastor Neil, si Pastor Ana. No? Kaya, nagpapasalamat ako. Tingnan nyo 4 na pastor dito. At bukod dyan, mayroon pang 4 na hindi pastor na nagsasalita dito. Kaya, Ate Shen, salamat, thank God, ang tapang mo. Malakas ang loob. Pero, tingnan po ninyo, ang nagsasalita dito si Ate Lenny, si Ate Ana Taglin, at ang aking may bahay, hindi po yan mga pastor. Pero, ang titingnan po natin, yung salita ng Diyos. Hindi yung nakatayo dito. Huwag nyo kaming titingnan. Kasi kung sa amin kayo nakatingin, matitisod kayo. No? Kaya dito, salita ng Diyos ang ating titingnan. Kaya ako, hindi ako katulad ng iba. No? Sa totoo lang, maraming pastor na ayaw magpasalita. Siya lang talaga lagi. Alam niyo yan. O, sabihin ko na lang, baka malimanda pa ako. Marami po na sila na ang ginudyos dahil sa sobrang paghanap ng mga miyembro. No, Diyos na siya. Na kahit nakakulong na, siya pa rin. Diyos pa rin. Dahil ang sabi nga, si Kristo nga inatulan ng kamatayan. Ang ganda namang palusot, no? Si Jesus nga, inatulan ng kamatayan. So, siya ganun din. Kaya lang si Jesus, hindi nakulong. Nakulong? Hindi. Okay, so, gusto ko lang ipakita po rito. Para magtara kayo, si Pastor yata tamad. Ang dami nagsasalita dito. Hindi po yan ang aking layunin o litiin. Tulong po tayo. Kaya thank God, no? May 4 na pastor, may 4 pang ang tawag ko yan noon, laiko. No? Kasi hindi pastor, mga laiko. Kaya napakahalaga po. No? Alam nyo ba, ang pamangkin ko, kaya kami, nakamas kami nung hindi pa magaling. No? Dahil yung sakit namin ni Mrs. nakakahawa. Nahawa niya ako. Una siya nagkasakit. Alam niyo ba kung anong sakit? Total, pinagaling na ni Lord. Pneumonia. Nakakamatay. Kaya sabi ko noon, huwag kayong kumamay sa akin dahil nakakamatay ang sakit pag nahawa kayo. Yung pamangkin ko, 43 years old, hinilot niya ang kanyang anak na mga 7 years old na may pneumonia. Yung nanay, wala. Yung pamangkin ko, hinilot lang
nahawa yung nanay. Isang gabi, isang araw lang sa Limos, sa ospital, 90,000 ang binayaran. At bukod doon, mga 1 month ago, 1 million ang binastos niya rin. Kaya ubos ang kanilang kayamanan. So, pneumonia lang yan. Nakaratay ngayon, March 11, nasa Samson, sa Amos. March 13 on Friday, birthday niya. Kaya 43 years old. No? Kaya, tingnan nyo, pneumonia, nakakamatay. Marami na pong namatay. Kaya nung kami ay may karamdaman, ayaw namin makihalubilo sa inyo. Dahil ayaw namin maawa kayo. No? So, grabe po. Simple lang ang naman niya. Parang lagdag lang. Lagdag ka. Pero, ako, kita nyo, nakarata ngayon. Ililibig sa Martes. 43 years old. No? Napakabata. 5 na po na 40 plus na pamangkin ko ang namatay. Ininom niya, iba-iba. 5. Kaya nga, imagine na sa 40 plus. Kaya nung nandoon kami sa Lamayan, sa Samson, pinayuhan ko sila na dapat maabot nyo man lang yung ako kasi 74 na ako eh. Diba? Thank God. Thank God na inabot ko ang 74. 5 kong pamangkin, 40 plus lang. May 45, 44. Yung pamamatay lang, 43. No? Mahalin po natin ang ating sarili. Ingatan. Di ba yan ang lagi kong sinasabi? Mark chapter 12 verse 31. Love your neighbor as yourself. Mahalin natin, ingatan. No? Kaya, kay Ate Lily, sabi ko, wala tayo may full study. Baka makaba si Ate Lily, kami mga may edad na. Delikado po pag may edad na. No? Kaya talaga hindi ako nagka-full study. Hindi pa rin hanggang June. Pero nagsabi sa akin si Pastor Dan, si Pastoraan na yung takita talaga doon. 2 kayo. Oh, good. Oo. Isa yun pa. March, April, May, wala ako. No, sa April, sa Vietnam kami. Bigyan mo naman kami ng kaligayahan. Pag sub-sub lagi sa trabaho, no? Mamamatay din ka. Yung stress, yung kamamatay ko lang pamangkin na stress din. Kaya nadali ang kanyang pagkamatay. Kaya dapat talaga may relaxation. Lahat tayo, hindi lang ang inyong pastor. Relaxation. Okay. At pa ba ang aking ibabalita? Wala na, so inaanyayahan po tumayo ang kapulunan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. At muli ay tinipon mo kami sa dakong ito. Upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa kagalingan ng aming karamdaman. Nananalig na po, Lord, na kayo po talaga ang dakilang manggagano, ang Jehovah Rapha. Kaya maraming salamat po. At marami po kaming negosyante ng mga member sa lakong ito na nanalangin ako na kayo po ang Jehovah Jireh, God Provider. Nawa po, Lord, abutin po ninyo ang needs, ang mga pangangailangan ng aming mga kapatiran. At patuloy po akong lumalapit sa inyo, simula po sa Pangulo, pangalawa sa mga senador, congressman, governor, mga mayor, Lord, nawa Lord, ay pag-isahin po ninyo ang bawat isa sa amin. Dahil alam ko, Lord, na sa panahon na yun, marami pong nagugutom. Dahil sa mahal na mga bilihin at dinadalangin ko rin po, Lord, dahil sa iyo'y walang imposible ang sa Middle East, ang gera na walang matigil na. Dahil naaapektuhan po, marami pong
hindi na makabili ng pagkain dahil sa sobrang mahal. No? Ang negosyo, bagsak po ang negosyo. Kayo po ang God provider at kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam ko, Lord, na kapag pinatigil ninyo itong mga kaguluhan ito ay mangyayari. Kaya, hinihingi ko po sa inyo, Lord, ang basbas sa hapong ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng diwang banal ang sumaamin nawa mula ngayon magpakailan-kailan pa man. Amen.